At talim ay tumusok sa laman nang may nakamamatay na katumpakan, lumubog ng malalim na ang hawakan ay nawala na sa laman ng hari. Walang sigaw, walang salita na umalis sa kanyang mga labi. Ang katahimikan ng eksena ay tanging ang mabigat at mahina na tunog ng katawan ni Eglon na bumagsak. Hindi makayanang magdahan-dahan dahil sa bigat ng sarili niyang katawan. Ang dugo ay nagsimulang mag-ipon sa marmol na sahig, isang madilim na mantsa na kumakalat tulad ng isang hindi matanggal na marka ng naganap. Ang mamamatay tao, isang simpleng lalaki, ay kasalukuyang humaharap sa epekto ng kanyang ginawa. Si Eude ay hindi isang mandirigma, hindi rin siya sinanay para sa ganitong sitwasyon. Wala siyang mga kakayahan ng isang bihasang sundalo ni ang tiwala ng isang bayani na nabuo sa laban. Sa halip, siya ay isang simpleng tagapagdala ng mga butil, kaliwete, pilay at itinuturing ng marami bilang isang walang kahalagahan na tao. Isa siyang tao mula sa pinakamababang antas ng lipunan, isang taong ang mga kamay ay tanging nakilala ang bigat ng mga butil, hindi ang bakal ng espada. Ang duda tungkol sa ginawa ni Eude ay agad at mabigat. Ito ba'y isang gawa ng pananampalataya o isang pagpatay na nakatakip bilang paglaya? Isang tanging talim, itinusok sa isang mabigat at malupit na hari na ang marami ay maaaring makita bilang isang suntok ng katarungan. Ngunit para sa iba, maaari itong magmukhang isang pagpatay na nakadamit bilang kabayanihan. Si Eude, ang lalaking laging nakakalimutan, ay ngayon nakatayo sa sentro ng isang pangyayaring magbabago sa kapalaran ng Israel. Habang hinaharap ang mga epekto ng kanyang ginawa, nararamdaman ni Eude ang bigat ng sandali. Hindi siya tinawag bilang isang mandirigma o leader, kundi bilang isang simpleng tao na, dahil sa mga hindi kilalang dahilan, ay itinakdang palayain ang kanyang bayan. Ang buhay niya hanggang ngayon ay puno ng pagiging itinatwa at mga pagdududa tungkol sa kanyang layunin. At ngayon, siya ang naging hindi inaasahang tagapagpalaya. Ngunit karapat-dapat ba siya sa titulong ito? Ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay kung saan ang mga linya sa pagitan ng pananampalataya at kabaliwan, sa pagitan ng kabayanihan at kamatayan ay nagiging lalong malabo. Kung ikaw ay nahulog sa kwento na ito, mag-subscribe at i-activate ang bell dahil marami pang iba ang malalaman tungkol sa lalaking humarap sa isang hari. Ang paghahari ng mga Moabita sa Israel ay tumagal ng 18 mahabang taon. Isang panahon na puno ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Sa panahong ito, ang mga Israelita ay hindi lamang pinahirapan ng pisikal, kundi pati na rin ng espiritual na pagkaubos dahil sa kawalan ng interbensyon mula sa Diyos. Isang Diyos na dati ay naghiwalay ng mga dagat, bumagsak ng mga pader at nagdala ng kanyang bayan sa kalayaan, ngunit ngayon ay tila tahimik, iniwan ng mga Israelita na parang mga tupa na walang pastol. Ang pamimighati ng mga Moabita ay hindi lamang tungkol sa pangongolekta ng buwis o ang pagsakop sa mga lupa, kundi tungkol sa isang kontrol sa sikolohiya at emosyon ng mga tao na nagwasak sa kanilang sariling pagkakakilanlan. Pinilit silang mabuhay sa ilalim ng palaging banta ng karahasan at kahihiyan. Ang mga bukirin ay nasira, ang mga kalalakihan ay ginamit bilang mga alipin, at ang mga kababaihan ay naging mga bagay ng kaligayahan para sa mga mananakop. Ang lupa, na dati ay masagana at masaya, ay ngayon wala ng pag-asa. Sa ganitong kalagayan ng desperasyon, ang mga lalaking tulad ni Eude mula sa tribo ni Benjamin ay nahulog sa isang buhay na walang layunin. Siya ay tiningnan bilang isang walang silbing tao, isang tao na ang tanging layunin ay magtrabaho sa mga bukirin, maggiling ng mga butil upang pakainin ang mga mamimighati. Si Eude ay hindi itinuturing bilang isang mandirigma o leader, kundi bilang isang kasangkapan lamang ng sistema, tinalikuran ng karamihan at pinabayaan ng lahat, pati na
ang kanyang sariling pamilya. Si Eude ay lumaki na palaging naririnig ang mga puna mula sa kanyang ama na tiningnan ng kanyang kaliwete bilang isang kapintasan, isang pagkakamali. Hindi maintindihan ng kanyang ama kung paano maaaring maging iba ang kanyang anak. Sa kanyang isipan, ang pagiging kaliwete ay halos isang paglabag, isang pagsuway sa natural na kaayusan ng mga bagay. Ang pagwawalang bahala na ito mula sa pamilya ay humubog kay Eude na nagdulot sa kanya ng higit pang pagiging hindi nakikita. Ngunit sa parehong panahon, natuklasan niya sa kalungkutan ng kanyang mga araw-araw na gawain ang isang natatanging lakas sa kanyang kaliwang kamay na bagamat hindi pinapansin ng lahat ay ang kanyang tunay na kaalyado. Isang umaga, habang gumigiling ng sebada sa ilalim ng matinding sikat ng araw, napansin ni Eude sa isang sulok ng patio ang isang batang sundalong Moabita na nang-aapi sa isang matandang babae at sa kanyang apo. Ang sundalo, bata at walang pakialam, ay hindi nagmamalasakit sa sakit ng babae at mas masahol pa, pinagtatawanan ang pagtatangka ng apo na tumulong. Tinutokso lang niya ito, tumatawa sa isang mababang tinig, parang ang mga pangyayari ay isang palabas na pampatanggal boredom. Ang mata ni Eude ay naging makitid. Ang isang galit na tahimik ay nagsimulang mag-apoy sa loob niya, ngunit pinanatili niyang nakayuko, hindi tumitingin ng higit pa sa pagmamasid. Ang sundalo, nakakaramdam ng pagkabagot, ay lumapit pa, tinutulak ang batang lalaki gamit ang kanyang bota, inuulit ang utos ng mas malakas sa bawat pagkakataon. Ang babae, mahina at walang lakas, ay sinubukang pagsamahin ang mga piraso ng sirang palayok, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa oras na ito, tumayo si Eude, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang lalaking tinamaan ng isang apoy sa loob, isang apoy na unang nagliyab matapos ang maraming taon. Hindi siya nagsalita, ngunit nilapitan niya ito, lumuhod sa tabi ng bata at tinulungan ang matanda na mag-ipon ng mga piraso. Kaunti ang salita, ngunit maliwanag ang kilos. Umalis ang sundalo nang walang nasabi at ang eksena ay naglaho sa katahimikan ng patio. Ngunit hindi alam ni Eude na ang sandaling ito ay magiging una sa isang serye ng mga pangyayaring magpapabago sa kanya magpakailanman. Isang bagay sa loob niya ang gumising, isang pakiramdam na hindi siya narito para lamang maggiling ng mga butil, kundi para sa isang mas mataas na layunin, isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Habang nagpapasalamat ang babae, nararamdaman ni Eude ang isang lumalalang pagkabalisa. Hindi na niya kayang magpatuloy sa buhay na ito. Hindi pa niya alam kung ano ang magiging kanyang kapalaran. Ngunit nararamdaman niyang ang tunay na laban ay malapit nang magsimula. Ang paglalakbay ni Eude na nagsimula sa pagdududa at kawalang katiyakan ay ngayon papunta sa isang punto ng pagputok kung saan kailangan niyang magpasya kung magpapatuloy siyang maging isang manunood o magkakaroon siya ng lakas ng loob na tumawid sa hangganan ng aksyon. At tinatawag siya ng kapalaran sa isang bagay na hindi inaasahan. Isang paglalakbay ng pananampalataya, lakas ng loob, at marahil, paglaya. Ang tanawin sa patio ay karaniwan para kay Eude, o kung tutuusin, ganoon lang ang anyo nito sa unang tingin. Ang init ng araw ay nagpapasayaw ng alikabok sa hangin, at ang ritmo ng pag-ikot ng gilingan ay puno ang paligid ng isang galak na pamilyar na sa kanya. Ngunit sa sandaling yon, may nagbago. Ang tanaw ng matandang babae na natapilok at nahulog ang banga ng tubig ay nagsilbing panimula ng isang sandaling magpapabago sa buhay ni Eude. Tulad ng lagi, ayaw niyang makialam, ngunit ang mga mata ng iba na nagmamasid ng walang malasakit ay naging kanya na ring mga mata. Napansin niya ang tingin ng sundalong Moabita, ang paghamak sa matandang babae, ang pagtawa sa pagsusumikap ng apo upang matulungan siya. Ang ngiti ng sundalo ay hindi ng kalupitan, kundi ng paghamak
ang klase ng paghamak na tanging isang tao na may ganap na kontrol at tiwala sa sarili ang makakapagbigay. Ang sundalo bata, siguro ay nasa kanyang 20s, ay umatras mula sa dingding kung saan siya nakasandal at sa isang halos tamad na kilos lumapit sa kinaroroonan ng babae. Itinulak niya ang bata gamit ang bota, hindi nang may galit, kundi sapat na upang ipakita kung sino ang may kontrol. Ang batang lalaki, natatakot, ay tumingin sa sundalo na puno ng kalituhan sa mata, ngunit ang tawa ng sundalo ay lumakas habang ang babae ay yumuko upang subukang kolektahin ang mga pira-pirasong banga. Sa ilang bahagi ng kalaliman ni Eude, may isang bagay na nabasag. Hindi lang ang tingin ng matandang babae ang tumama sa kanya, kundi ang walang malasakit at mapanuyang tingin ng sundalong Moabita. Ang tensyon sa loob ni Eude ay mabilis na tumaas. Ang kanyang kaliwang kamay ay humigpit sa batong katabi, ang kaba ay naging galit, nais niyang tumayo, sumigaw, marahil ay makialam, ngunit hindi siya kumilos. Sa isang sandali, naramdaman niyang wala siyang magawa, ngunit nang itulak ulit ng sundalo ang bata, isang bagay sa loob niya ang naputol. Nang hindi nagsasalita, tumayo si Eude at dahan-dahang naglakad patungo sa sundalo na ngayon ay may ngiting mapanukso, ngunit agad na nawala ng mapansin ang presensya ni Eude. Walang salitang napalitan, walang banta. Si Eude ay yumuko lang sa tabi ng babae at ng apo. Hindi alintana ang sundalo, hindi alintana ang sitwasyon. Ginawa lang niya ang naramdaman niyang kailangan niyang gawin sa sandaling iyon. Tinulungan ng matanda na tipunin ang mga piraso ng basag na banga, kalmado at walang pagmamadali. Pinanood ng sundalo ang eksena, ang ngiti ay unti-unting nawala, ngunit bago siya umalis, lumabas siya ng isang malalim na buntong hininga at umubo. Pagkatapos ay nagsusuka sa lupa malapit kay Eude at umiwas. Mabilis na nawala ang eksena, ngunit ang tingin ni Eude, ang laging iniiwasang makipagkompetensya, ay ngayon ay matibay. Hindi siya nagsalita, ngunit may isang bagay na nagbago sa loob niya. Isang tahimik na apoy ang nagliyab, isang bagay na hindi pa niya kailanman nakilala sa sarili bago. Hindi lang ang kilos ng pagtulong sa matanda, kundi ang pagkaintindi na kahit gaano kaliit ang kanyang ginawa, may kapangyarihan siya. Kapangyarihan upang pumili, upang tumayo at kumilos, kahit na ito'y isang maliit na kilos, tahimik, walang kabangyaan ng isang bayani. Ang eksena kay sundalo ay hindi lang isang pagkaantala sa araw-araw na buhay ni Eude. Ito ang naging punto ng pagbabago na nagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang itinagong parte ng kanyang pagkatao. Ang kapangyarihan na matagal na niyang itinatago, na hindi kailanman nakilala ng iba, ngunit sa sandaling iyon nagsimulang magpakita ng mahinahon at tahimik. Ang akala niyang simpleng kilos ng kabutihan ay naging, para kay Eude, ang simula ng isang mas mataas na layunin, isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan, ngunit nagtutulak sa kanya upang tanungin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang sarili. Ang gabi ay mabilis na dumating sa nayon. Si Eude ay naglakad patungo sa gilid ng bayan, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay tila salungat sa init na bumabalot sa kanyang kalooban. Hindi siya nakatagpo ng kapayapaan sa kanyang trabaho noong gabing iyon. Ang tanawin ng sundalo na nang-aapi sa babae at ang kanyang sariling reaksyon ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Alam niyang may nagbago sa loob niya, ngunit hindi pa niya nauunawaan kung ano iyon. Naramdaman niya ang isang lumalalang pagkabalisa, isang malalim na duda na nagsisimula ng sumira sa kanyang isipan. Umupo siya sa tuktok ng isang bato, tinatanaw ang kalangitan na puno ng mga bituin, sinusubukang makahanap ng sagot sa tahimik na walang hangganan ng gabi. Ang kanyang mata ay lumipat sa kanyang mga kamay, ang dalawang kamay, ang kaliwang kamay, malakas at may mga kalyo.
ay naging kanyang kaalyado sa buong buhay. Ngunit kabaligtaran ng kanang kamay na palaging itinuturing na pangalawa, hindi kailanman tunay na tinanggap ang kaliwang kamay. Mula bata siya, pinagsabihan siya ng kanyang ama dahil siya'y kaliwete. Lumaki siya na may ideya na may mali sa kanya. Lagi niyang tinangka na itago ang kaliwang kamay, nagsusumikap na mag-adapt sa inaasahan ng iba. Ngunit sa gabing iyon, dumating ang tanong, kung ang kaliwang kamay ay hindi isang kapansanan, kundi isang lakas, kung ito ba'y sa isang paraan, isang sandata na nakatago sa katawan na hindi kailanman nakita bilang isang banta. Pumikit si Eude at nawawala sa kanyang mga iniisip. Wala siyang sagot sa sarili niyang mga tanong at ang mga salita ay hindi lumalabas. Parang may humaharang sa kanyang isipan, isang bagay na kailangan niyang maunawaan, ngunit hindi niya alam kung paano. Naramdaman niyang siya ay malungkot at puno ng kalituhan ng sabay, at sa kahungkagan na iyon ay nanalangin siya hindi gamit ang mga salita, kundi gamit ang bigat ng kanyang kaluluwa. Tahimik at puno ng pasakit, humiling siya, Diyos, kung ikaw ay nakikinig, kung ikaw ay may malasakit, ipakita mo sa akin ang isang bagay, kahit ano. Hindi sumagot ang hangin, hindi gumalaw ang mga bituin. Ngunit ang naramdaman niya sa kabila ng lahat ng iyon ay isang tahimik na katiyakan, ngunit nakakainis. Alam niyang ang kanyang buhay ay malapit ng magbago, na ang kilos ng pananampalataya o pagpatay ay nagsisimula pa lang ng isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa mga lugar na hindi niya inaasahan. Ngunit bago siya gumawa ng anumang desisyon, kailangan niyang maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanya. Sino ba talaga siya at ano ang inaasahan sa kanya ng Diyos? Nang bumalik siya sa kanyang bahay, ang pakiramdam ng pagdududa at pagkabalisa ay patuloy na sumunod sa kanya. Alam niyang malapit na siyang makarating sa isang mahalagang bagay, ngunit kung ano iyon, hindi pa niya alam. Kaya't may mga kamay na nanginginig at isang isipan na puno ng pasanin, humiga siya, sinusubukang makatagpo ng kahit kaunting kapayapaan. Ngunit alam niyang sa isang hindi komportabling katiyakan, ang harapan na pinakamalaki niyang kinatatakutan ay darating pa, ang harapan sa kanyang sarili. Sa gabi na sa simula ay tila tahimik, ay naging isang alon ng magulong mga iniisip. Humiga si Eude, ngunit ang pisikal na pagkapagod ay hindi sapat upang pawiin ang mga alalahanin na nag-aalab sa kanya. Pumikit siya, ngunit ang kanyang isipan ay malayo, nalulubog sa isang masalimuot at paulit-ulit na bangungot. Nakita niya ang isang talim, hindi isang karaniwang talim, kundi isang talim na tila ay dinisenyo para sa kanya. Ang talim ay namutawi, mahaba at matalim, parang inukit ng espesyal para sa kanyang mga kamay. Ngunit sa tabi nito may isang pintuang nakasara, napakabigat na hindi niya kayang buksan. Sinubukan niyang pilitin ang hawakan, ngunit naramdaman niya ang matigas na kahoy na tumutol na may hindi maipaliwanag na lakas. Pumasok ang takot sa kanya, ngunit kasabay nito ay isang kakaibang pakiramdam ng hindi maiiwasan. Mayroong isang bagay, isang lumalakas na pakiramdam na balang araw ay magbubukas ang pintuang ito para sa kanya. Ngunit bakit ngayon? Bakit siya? Isang simpleng tao, walang pinsala na walang pagsasanay sa militar o pamumuno, ang pipiliin upang tumawid sa pintuang ito. Nang magising siya, ang araw ay halos magsimulang sumilip sa abot tanaw at ang tanawin ng nakaraang gabi ay malinaw pa sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ng isang darating na pagbabago ay mas malakas ngayon kaysa kailanman. Para bang ang mga gulong ng kanyang buhay ay gumagalaw at siya, hindi alam kung paano, ay tinatangay patungo sa isang mas malaking bagay, isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ang hindi niya naiintindihan ay ang papel na gagampanan niya sa lahat ng ito. Ramdam niyang papalapit siya sa isang punto ng pagbabago, ngunit ang kalikasan ng puntong iyon ay isang misteryo pa.
Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kakulangan ng tulog, ngunit ang kanyang isipan ay alerto tulad ng hindi pa kailanman. Nararamdaman niya ang isang lumalakas na lakas sa loob niya, isang katiyakan na may isang banal na kaganapan na malapit ng mangyari, isang bagay na siya ay itinakda upang tuparin. Dumaan siya sa kanyang kama, tahimik, ngunit may isang tahimik na kahilingan sa kanyang puso. Diyos, kung talagang may layunin ako, kung ang vision na ito ay higit pa sa isang panaginip, ipakita mo sa akin ang landas. Hindi niya alam kung ang mga salitang iyon ay naisip ng malakas, ngunit may isang bagay sa kanyang loob na kumikilos. Isang hindi maipaliwanag na enerhiya na nagsasabing siya ay nasa tamang landas, kahit hindi niya alam kung saan ito patungo. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay pagod pa, ngunit ang kanyang kaluluwa ay muling nabuhay sa pakiramdam na ang isang bagong kabanata ay malapit ng isulat. Tahimik na nagsuot si Eude, ipinagpatuloy ang kanyang tunika ng trabaho, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Nararamdaman niyang siya ay isang tao na may layunin, hindi na isang simpleng manunood ng buhay. Ang pagdududa na umubos sa kanya noon ay napawi na ngayon ng isang malinaw na pakiramdam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago magpakailanman. Alam niyang hindi na niya kayang takasan ang kanyang visyon, ni ang mga nararamdaman na kasama na niya ngayon. Isang bagay ang papalapit at kailangan niyang harapin ito ng buo, anuman ito. Paglabas niya ng bahay, ang araw ay lubusang sumikat. Naglakad si Eude sa makitid na kalye ng baryo, patuloy na iniisip ang mga alingaw-ngaw ng kanyang panaginip tulad ng isang anino na hindi siya tinatalikuran. Nararamdaman niyang hindi ito magiging isang ordinaryong araw. Ang bisyon ng talim at pinto ay buo pa rin sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang isang mas malakas na bagay, isang tawag, isang divine na udyok, isang hindi nakikitang bigat na nagtulak sa kanya patungo sa unahan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng landas na ito, ngunit ramdam niyang siya ay ginagabayan. Hindi alam ni Eude kung bakit siya naglakad patungo sa gitna ng baryo sa araw na iyon, ngunit may isang bagay na humihikayat sa kanya patungong lugar na iyon. Baka ito ang bulong-bulungan na nagsisimulang kumalat, isang usapan sa pagitan ng mga matatandang tao at isang levita na kamakailan lamang ay dumating sa baryo. Mayroong isang bagay na kakaiba sa kanya, isang aura ng misteryo, at ang mga matatandang tao ay nakapalibot sa kanya, nakikinig sa bawat salitang kanyang binibigkas. Hindi si Eude isang tao na mahilig makipag-usap ng walang kabuluhan, ngunit ang grupong ito ng mga lalaki ay tila nagtatalakay ng isang mahalagang bagay. Isang bagay na kahit na nagsisimula pa lamang magbukas, ay tila umuugong sa mga puso ng lahat ng naroroon. Nang lumapit si Eude, napansin niyang ang levita ay nagsasalita ng isang bagay na malaki, isang bagay na tila lumalagpas sa mga pang-araw-araw na alalahanin ng baryo. Binanggit niya ang divine intervention, ang pagpili ng isang tagapagligtas para sa Israel, at kung paano malapit ng sumik ang tagapagligtas na ito. Ang matalim na tingin ng levita ay tumama sa mga mata ni Eude at naramdaman niya ang panginginig. Walang sinabi ang levita ng direkta, ngunit ang mga mata nito ay parang tumutok kay Eude. Parang alam niyang pinapakinggan ni Eude ang bawat salita ng higit kaysa sa iba. At nang magpatuloy ang levita ng may misteryosong kalma, sinabi niya, "Malalaman mo kapag dumating na ang oras." Nararamdaman ni Eude ang bigat ng mga salitang iyon na bumagsak sa kanya na parang isang hatol na walang paliwanag, ngunit sa parehong oras ay parang isang pangako. Gusto niyang magtanong, nais niyang maintindihan pa, ngunit wala siyang pagkakataon. Lumiko ang levita at nagsimulang maglakad papunta sa labas. Ang mga matatandang tao ay nagpapalitan ng mga tingin ng pagkakasunduan at marahil ng pag-aalala.
Si Eude ay nanatiling nakatayo, nagtatangkang intindihin ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ano ang ibig sabihin nito para sa kanya? Bakit pakiramdam niya na sa isang paraan ang mga salitang iyon ay itinakda para sa kanya at hindi para sa iba? Ang katahimikan sa pagitan ng mga matatanda ay kapansin-pansin. Tinitingnan nila si Eude, ngunit hindi ng awa ni ng duda, kundi ng isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Nararamdaman niya ang bigat ng kanilang mga tingin at ito ay nagpasigla ng mas marami pang mga tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Siya ay sinusubaybayan, ngunit bakit? Bakit siya? At nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magtanong, si Hutaw, isa sa mga pinakamatandang matatanda, ay lumapit sa kanya. Inilagay ang isang matibay na kamay sa kanyang balikat. Hindi pinipili ng Diyos kung paano pinipili ng tao, sabi ni Hutaw. Tinitingnan ng Diyos ang nasa loob. Ang iniisip mong kahinaan ay maaaring maging lakas na gagamitin niya para iligtas tayo. Si Eude ay nakaramdam ng isang alon ng kalituhan na may kasamang isang pakiramdam ng responsibilidad na hindi niya inasahan. Ang akala niyang karaniwang buhay, ang kanyang araw-araw na trabaho at ang kanyang takot na hindi maging sapat ay tila inilalagay na ngayon sa isang kosmikong timbangan. Hindi niya alam kung handa na siya, hindi niya alam kung nararapat siya sa responsibilidad na ito. Ngunit isang bagay ang malinaw, isang bagay ang gumagalaw sa loob niya, isang bagay na hindi na niya kayang balewalain. Ginagawa ng Diyos ang isang bagay at sa isang paraan alam niyang magiging bahagi siya nito. Nagsalita ang Levita tungkol sa isang tagapagligtas na inihahanda at hindi mapigilan ni Eude ang magtaka. Ako ba ang tagapagligtas na ito? Naramdaman niya ang dumaraming pagdududa, isang pag-aalinlangan na hindi niya matanggal. Ako, si Eude, ang lalaking may kaliwang kamay, ang tanging nakikita ng iba bilang tagapagbuhat ng mga butil. Pinipiga ng pagdududa ang kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay naramdaman niya ang isang kakaibang bagay. Isang lakas na nagsimulang umusbong sa kanyang loob, tulad ng isang apoy na nagsisimulang magningning kahit sa mga anino ng kanyang hindi pagkakatiyak. Ngayon, alam niya na hindi siya maaaring magbalik loob. Anuman ang plano ng Diyos para sa kanya, kailangan niyang harapin ito. At marahil siguro siya nga ang pinili. Naramdaman ni Eude ang bigat ng mga salita ng mga matanda sa kanyang kaluluwa. Ang matalim na titig ni Hutaw, ang matandang-matanda na nagmamasid sa kanya na may halong paggalang at inaasahan ay patuloy na nakatatak sa kanyang isipan. Ang mga salita ng Levita, malalaman mo kapag dumating na ang oras, ay hindi lumalabas sa kanyang ulo. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalo siyang nalamnan ng bigat ng kahulugan nito. Nasa isang pagpili siya ngayon, isang punto ng walang balikan. Isa itong pagpili sa pagitan ng pagsunod sa isang landas na hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit may dalang isang tawag ng Diyos sa kanyang kalooban o pagtanggi sa tadhana ito. Bumalik sa kanyang buhay ng kababaang loob at hindi makikita. Ano ang mas madali? Babalik ba siya sa katahimikan at dilim kung saan maaari niyang ipagpatuloy ang pagiging isang karaniwang tao, isang tagapagbuhat ng mga butil, malayo sa mga inaasahan at sa bigat ng hinaharap na tila ipinataw sa kanya? O dapat niyang yakapin sa wakas ang tawag na ibinigay sa kanya at tanggapin ang bigat ng misyong ito kahit na hindi niya alam kung paano niya ito isasakatuparan? Alam niyang ang pagtanggi ay hindi lamang isang pagtakas mula sa isang hindi tiyak na tadhana, kundi isang pagtanggi sa isang mas mataas na layunin. Isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit nararamdaman niyang umaagos sa kanyang katawan. Ano ang mangyayari kung umatras siya? Babalik ba ang banal na katahimikan na matagal nang sumama sa kanyang buhay o may mangyaring mas masahol pa? Hindi niya kayang malaman, ngunit may isang bagay sa kanyang kaibuturan ang nagsasabing ito na lamang ang pagkakataon niya upang maging higit pa sa isang tao na tinatakpan ng mga pagsubok ng buhay.
Dahan-dahang naglakad si Eude papunta sa gilid ng baryo kung saan ang kanyang asawa, si Tsa, ay naghihintay. Alam niyang nararamdaman ni Tsa ang tensyon sa kanyang puso, gaya ng nararamdaman niya ito. Marami na silang pinagsamahan na gabi ng pag-aalala, ngunit ngayon iba ang atmosfera. Ngayon, determinado si Tsa, higit sa dati na gawin siyang magdesisyon ng malinaw. Hindi na kailangang itago ni Eude ang kanyang mga pagdududa. Alam ni Tsa na may mangyayaring mahalaga at hindi niya kayang makita ang kanyang asawa na dati ang pundasyon ng kanyang buhay, nag-aalinlangan sa harap ng kanyang tadhana. Hindi mo kayang umalis, sabi niya. Ang boses ay matatag at sabay na puno ng nakikitang pag-aalala. Hindi mo kayang gawin ito nang hindi ipinapangako na hindi masasayang ang iyong buhay. Tumingin si Eude sa kanya, ang kanyang kaluluwa ay napupunit ng pagdududa. Paano niya maipapangako iyon? Paano niya maipapangako sa kanya na may halaga ang kanyang buhay? Ngunit may isang bagay sa kanyang puso na nagsimulang mag-init. Hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag, ngunit nararamdaman niyang sa malalim na paraan, ito na lamang ang tanging paraan upang magkaroon ng kahulugan ang kanyang pag-iral. May isang bagay na nangyayari sa loob niya, isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Hindi ko maipapangako na hindi ako mamamatay, sabi ni Eude ng malumanay. Ang boses ay nanginginig sa realidad ng kanyang pagpili. Ngunit maipapangako ko na kung ang buhay ko, hindi ito masasayang. Hindi ito magiging isang kamatayan na walang kabuluhan. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Tsa at nakita niya rito ang isang halo ng sakit at pangunawa. Alam niyang aalis siya na ang mga pagdududa at hindi pagkakatiyak ay hindi mawawala. Ngunit handa na siyang gawin ang kinakailangan. Yakapin siya ni Tsa at sa isang saglit, ang bigat ng misyon ay tila nawawala sa mga braso niya, ngunit mabilis siyang kumalas. Gagawin ko ito, magpapatuloy ako, para sa atin, para sa lahat. Kung ito ang nais ng Diyos para sa akin, wala nang ibang pagpipilian. Hindi ko na kayang bumalik ngayon. Sinabi ito niya na may katiyakan ng isang taong nakapagdesisyon na. Hindi na ito usapin ng mga pagdududa o takot, oras na para kumilos. Alam niyang sa pagkuha ng hakbang na ito, wala nang magiging katulad ng dati. At sa desisyong iyon, unang beses na naramdaman ni Eude na siya ay isang tao na may layunin. Alam niyang magiging mahirap ang misyon, marahil ay imposible, ngunit may isang bagay sa loob niya na nagtutulak sa kanya pasulong. Isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Kinabukasan, naglakbay si Eude patungo sa bahay ni Kemuel, ang panday ng baryo. Si Kemuel ay hindi lamang isang bihasang tao, kundi isang taong nakakaalam ng sakit at tagumpay ni Eude sa isang personal na paraan. Si Kemuel, tulad ni Eude, ay kaliwete. Hindi lamang ito isang pisikal na katangian, kundi isang marka ng kanilang mga buhay. Sila, sa isang paraan, ay may isang pagkakakilanlan na nagbubuklod sa kanila na ginagawang kakaiba sa mata ng iba. Nang dumating si Eude sa pandayan, nakita niyang si Kemuel ay abala na sa trabaho. Ang apoy ay naglalagablab sa mga uling at ang patuloy na tunog ng martilyo na tumatama sa metal. Tahimik na pinanood ni Eude na bighani sa metikuloso at mabagal na proseso ng paggawa ng isang talim. Para bang ang bakal ay hinahasa kasabay ng tadhana ni Eude. Sa bawat hampas, ang metal ay nagkakaroon ng anyo tulad ni Eude na. Sa bawat desisyon ay hinuhubog ang kanyang sarili para sa isang mas malaking bagay. Hindi agad nagsalita si Eude, tanging pinanood lamang niya. Ngunit si Kemuel, sa kanyang karanasan, ay napansin ang kanyang presensya at hindi tumitigil sa trabaho ay nagtanong, "Handa ka na ba sa darating?" Nararamdaman ni Eude ang lumalaking tensyon sa kanyang dibdib, ngunit sumagot siya ng may katiyakan na hindi niya alam na mayroon siya. "Handa na ako." Tumingin si Kemuel sa kanya ng sandali at ngumiti.
tulad ng isang taong maraming kabataan nang dumaan na may mga pangarap ng kadakilaan. Kung gusto mong magkaroon ng isang talim na matibay na kayang tanggapin ang bigat ng mundo, kailangan itong patagilid na gawing ulit-ulit. Tulad ng lahat sa buhay, Eude, walang ibinibigay ng libre. Lahat ay kailangang pagtrabahuhin, itiklop, painitin, palamigin. Ganito ang magiging misyon mo. Sinimulan ni Kemuel na painitin ang bakal hanggang sa magningning ito ng isang maiinit na kulay, halos incandescent. Hinampas niya ng matibay. Iniikot ang metal, inuulit ang proseso ng maraming beses. Si Eude ay nararamdaman na para bang siya ay nasasabik sa sayaw ng panday kasama ang apoy. Nararamdaman ang kanyang sariling pagbabago na nangyayari sa loob niya. Alam niyang ang talim na ito ay hindi lamang isang sandata. Ito ay ang representasyon ng kanyang misyon. Isang talim na, tulad niya, ay pinanday sa pamamagitan ng mga paghihirap at sakripisyo. Habang nagtatrabaho, nagsimula si Kemuel na ikwento ang kasaysayan ng kanyang lolo na isa ring kaliwete na gumamit ng isang katulad na talim upang patayin ang isang kapitan ng mga Filisteo sa laban. Ang kaliwang kamay, sabi ni Kemuel, ay ang kamay ng sorpresa. Hindi inaasahan ng mga tao na ang kutsilyo ay manggagaling doon. Alam ng lolo ko iyon, at ikaw, Eude, malalaman mo rin iyon. Ang mga salitang iyon ni Kemuel ay nag-iwan ng tatak sa isipan ni Eude. Hindi na siya isang tao na may hawak na talim, kundi ngayon ay dala-dala ang bigat ng isang tradisyon, ng isang kasaysayan ng laban at tagumpay. At ang talim na ito ay magiging kanyang pagkakataon upang lumaban, upang palayain hindi lamang ang sarili, kundi ang buong bayan ng Israel. Nang matapos ang paggawa ng talim, matalim at perpekto, inabot ni Eude ito. Hindi lamang ito isang espada, ito ay ang pangako ng isang hinaharap, ang pangako ng isang lalaking hindi na muling magtatago sa anino ng pagdududa. Ngayon, hawak ang kanyang talim. Alam ni Eude na ang oras upang kumilos ay lalapit na. Mag-isa si Eude nung gabing iyon, nagpa-practice gamit ang kanyang talim. Ang tunog ng metal na hinihiwa ang hangin ay banayad ngunit tuloy-tuloy. Inuulit-ulit niya ang mga galaw ng maraming beses na parang sinusubukan niyang hanapin ang ritmo, ang koneksyon sa pagitan niya at ng talim na may napakalaking kahulugan para sa kanya. Bawat hampas ng metal laban sa hangin, bawat ayos ng kanyang postura ay nagpaparamdam sa kanya na mas malapit na siya sa kanyang dapat gawin. Ang talim ay hindi lamang isang bagay, nagiging isang extension ito ng kanyang sariling kalooban, ng kanyang determinasyon. Sa bawat pag-uulit, ramdam niya na nasasanay ang kanyang katawan sa bigat at galaw ng espada, hanggang sa ito ay umangkop ng perpekto na tila palaging nakatakda na itong naroon. Gayunpaman, sa kabila ng tuloy-tuloy na practice, hindi mapawi ni Eude ang pakiramdam na siya ay malapit ng tumawid sa isang linyang hindi na mababawi. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya, ngunit pati na rin ng tapang. Alam niyang wala ng pagbabalik pagkatapos nito. Ang simpleng akto ng pag-angat ng talim at pagsunod dito patungo sa kanyang kapalaran ay nangangahulugang nagawa na niyang pumili. At walang paraan para bumalik. Ang kanyang gagawin ay hindi lamang basta pagpatay sa isang hari gaya ng maaaring ipasimple ng iba. Hindi ito tungkol lamang sa isang pagpaslang. Nagpahanda si Eude para sirain ang isang siklo ng pang-aapi, isang kasaysayan ng kahihiyan na pasan ng bayan ng Israel sa loob ng 80 taon. Papunta siya sa gitna ng kadiliman, kung saan sisikat ang liwanag. Sa kaibuturan niya, alam niyang ang talim ay simbolo ng isang mas dakila, ang paglaya ng isang bansa. Nang pumasok si Tsa sa silid, tumigil siya, at sa sandaling iyon, ang mga salitang sinabi niya ay tila mas mabigat kaysa sa anumang pagsasanay, mas mabigat pa kaysa sa talim sa kanyang mga kamay. Alam ko kung ano ang balak mong gawin,
panimula niya, ang boses ay puno ng takot na sinusubukan niyang itago. Alam kong nararamdaman mong kailangan mo ito, ngunit sigurado ka ba, Eude? Tinitigan niya siya sa mga mata, nakikita ang takot na hindi maitatago. Natatakot siyang mawala siya, natatakot sa haharapin niya. Ngunit may isa pang bagay, isang bagay na kinilala ni Eude at humalubilo sa kanyang puso. Ang pagtanggap na kahit natatakot siya, alam niyang ito ay isang bagay na hindi niya maiiwasan. Alam niya, tulad niya, na ito ang tanging pagkakataon upang baguhin ang kapalaran ng kanilang bayan. Hindi ko maipapangako na babalik ako. Banayad na tugon ni Eude, ang kanyang mga salita ay puno pa rin ng hindi pagkakatiyak na ayaw niyang aminin, ngunit naroroon. Ngunit ipinapangako ko na hindi ako mamamatay ng walang kabuluhan. Alam kong kailangan kong gawin ito. Ipinahiga ni Tsa ang kamay sa kanya, isang simpleng kilos, ngunit malalim ang kahulugan. Alam ko, pero pakiusap, bumalik ka. Kahit ano pa man ang mangyari, bumalik ka. Hindi niya hinihingi na huminto siya, kundi na mabuhay siya, na hindi siya mawawala sa landas at sa mga pagpiling gagawin niya. Ito ay isang kahilingang may kasamang takot at pag-asa. Sa mga salitang iyon, ni Tsa na gumugulong pa rin sa kanyang isipan, nalaman ni Eude na dumating na ang oras para kumilos. Wala na siyang alinlangan, hindi na siya maaaring manghinayang. Pinaghandaan na niya ang lahat ng kaya niyang paghandaan, kasama ang talim at ang kanyang pananampalataya, at ngayon kailangan na niyang tawirin ang pinto. Ang simbolo ng kanyang misyon, ang nakasarang pinto na, pag nabuksan, ay magpapahiwatig ng bagong simula. Ngunit alam niya sa isang malalim na bahagi ng kanyang sarili na ang gagawin niya ay magbabago sa kanya magpakailanman. Ang pagsikat ng araw ay nagdala ng mabigat at mainit na hangin, ang uri ng init na nauuna sa isang malaking kaganapan, isang bagay na malapit ng mangyari. Tiningnan ni Eude ang kampo kung saan ang kafilanan ay inihahanda na para sa pag-alis. Ang tunog ng mga boses, ang ingay ng mga tao na inaayos ang mga sako ng butil at mga bariles ng langis ay tila normal at pangkaraniwan. Ngunit alam niyang may kakaiba. Hindi na siya isa lamang tagapagbuhat ng butil na pupunta sa Jericho kasama ang tributo. Ngayon siya ay isang tao na may misyon. Dala niya ang isang bagay na iba, isang bagay na nakatago. Ang talim ni Kemuel, matatag na nakakabit sa kanyang kananghita, nakatago sa mga liko ng kanyang tunika. Habang ang iba pang mga lalaki sa kafilanan ay nagpapatuloy sa kanilang gawain, umalis si Eude sandali at tumingin sa abot-tanaw. Nakita niya ang mga burol sa malayo, kung saan ang Jericho na may mga mataas at nakakahadlang na pader ay nakatayo bilang paalala ng kanilang pagdurusa. Alam niyang papapunta siya sa sentro ng kapangyarihan ni Eglon, ang hari ng Moab. Ngunit alam din niya na sa paggawa niya nito papapunta siya sa kalayaan. Iyon ang landas na kanyang pinili, isang landas na hindi madali, ngunit sa isang paraan, tila yun lamang ang tanging posibleng daan. Lalong tumitindi ang tensyon habang papalapit ang kafilanan sa mga pinto ng Jericho. Ang hangin ay puno ng inaasahan at ramdam ni Eude ang bigat ng kanyang misyon habang bawat hakbang ay nagpapalakas nito. Alam niyang ang lungsod ay okupado ng mga Moabita at ang kanyang presensya ay paalala na hindi sila tinatanggap doon. Ang lungsod ay naghahanda upang lumaban, gaya ng palagi nilang ginagawa, parang ang pang-aapi ay isang walang katapusang siklo. Ngunit hindi na siya papasok bilang isang ordinaryong tao. Papasok siya bilang isang mensahero, dala ang talim na maaring magbago ng lahat. Habang papalapit sa palasyo, ang sentro ng kapangyarihan ni Eglon, ramdam ni Eude ang bigat ng kanyang pananampalataya. Hindi siya pupunta upang harapin lamang ang isang hari, kundi upang basagin ang siklo ng sakit at pang-aapi na tumagal ng maraming taon. Sa bawat hakbang,
Ramdam niya ang lumalakas na lakas sa loob niya na parang siya ay ginagabayan ng isang mas dakila. Ramdam niya na papalapit na ang sandali na kailangan niyang kumilos. Ang mga pinto ng palasyo ay nakatayo sa kanyang harapan, ngunit hindi nag-atubili si Eude. Alam niyang higit pa ito sa isang pisikal na pasukan. Ang mga pinto ay isang hangganan sa pagitan ng pang-aapi at kalayaan. Hindi na siya makakabalik. Nakatagong talim at may puso na mabilis ang pagtibok, nilakad niya patungo sa tila imposibleng tadhana. Ang palasyo ni Eglon ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan. Ito ay isang lugar na puno ng kayabangan at pang-aapi, isang espasyo kung saan pakiramdam ng hari na ligtas siya bilang isang absolutong monarko na naghahari ng may bakal na kamay. Si Eude na may tindig na parang pilay na tagapagbuhat ng butil ay sinalubong ng pag-iisip na inaasahan niya. Para kay Eglon, walang banta sa lalaking iyon. Siya ay isang simpleng mensahero, isang ordinaryong pawn sa malawak na network ng mga alipin. Walang iba kundi isa pang walang kahulugang bahagi ng makina na nagpapanatili sa imperyo ng Moab na nakatayo. Tinawid ni Eude ang bulwagan. Matatag ang kanyang mga mata, ngunit ang tensyon sa kanyang katawan ay halata. Alam niyang ang sandali na kanyang kinatatakutan at inaasam ay malapit ng mangyari. Ang silid na may amoy ng alak at pawis ay tila yumuyuko sa kawalang hanggan. Ang oras ay mabagal habang papalapit siya sa trono ni Eglon. Ang hari, nakasandal sa kanyang mga unan, ay tumingin sa kanya na may ngiti na may halong pagduda at pagkamausisa. Hindi nakikita ni Eglon ang banta kay Eude. Para sa kanya, ang lalaking iyon ay isang biro lamang. Ngunit yan, ang biro ay malapit nang ipakita ang kanyang tunay na bigat, mas higit pa kaysa sa inaakala niya. Dinala mo ba ang tributo? Tanong ni Eglon, ang kanyang magaspang na boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Binabaliwala ang tensyon sa hangin. Tahimik muna si Eude, ang bigat ng nakatagong talim sa kanyang kanang hita ay lalong lumalaki sa kanyang pakiramdam. Hindi siya isang mamamatay tao. Hindi niya kailanman gustong maging ganoon. Ngunit ang misyon, ang pangangailangang tuparin, ang ipinakita sa kanya ng Diyos, ay walang puwang para sa pag-aatubili. Bahagyang yumuko siya, isang galaw na banayad, halos hindi napapansin, ngunit puno ng malalim na layunin. Sa isang mabilis at desisyonadong galaw, hinila ni Eude ang talim mula sa kanyang hita, nararamdaman ang bigat ng kanyang pagkilos sa paraang hindi pa niya naranasan. Ang espada ni Kemuel na pinanday sa init at pawis ng panday ay ngayoy kumikinang sa kanyang mga kamay, parang sinag ng banal na katarungan na kailangang putulin ang kadiliman. Tiningnan siya ni Eglon na may halo ng pagkasorpresa at hindi makapaniwala. Ang ngiti sa mukha ng hari ay unti-unting nawawala habang ang mga mata ni Eude ay nakatuon sa kanya. Nagsalita si Eude, ang kanyang boses ay matatag, ngunit walang galit, puro katiyakan na siya ay gumaganap ng isang mas dakilang layunin kaysa sa kanyang sarili. Ang salita ng Diyos para sa iyo. Walang iba pang salita at si Eude ay sumulong at sa isang galaw na tumpak at puno ng pananampalataya, tinusok niya ang talim sa tiyan ni Eglon. Ang tunog ng talim na hinihiwa ang laman ay nabalot ng mabigat na hangin sa silid, ngunit ang epekto ay napakalaki. Ramdam ni Eude ang katawan ni Eglon na nanginginig sa ilalim ng talim na parang ang mismong buhay ng hari ay tinutanggal mula sa kanyang katawan. Ang hari na walang kakayahang tumugon ay naghihingal lamang. Ang kanyang mga mata ay lumaki habang ang dugo ay umaagos sa kanyang balabal ng beludo, tinutuldok ang marmol sa paligid nila. Sinubukan ni Eglon na kumilos, ngunit ang kanyang bigat at ang sakit ay naghigpit sa kanya sa trono. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit tila hindi makalabas ang hangin sa kanyang mga baga.
Pinanood ni Eude, ang kanyang mga mata ay nakatutok, walang ekspresyon, habang ang dugo ay umaagos, sariwa pa, patuloy na umaagos sa talim niya. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan o paghihiganti. Naramdaman niya lamang ang bigat ng misyon na natupad, parang isang sentensya ng kamatayan ay ibinigay hindi lamang kay Eglon, kundi sa lahat ng mga taong taon ng pang-aapi na dinanas ng Israel. Wala nang magagawa pa. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid at umatras si Eude, hawak pa rin ang talim sa kanyang mga kamay. Nanatili si Eude roon, pinagmamasdan si Eglon, hindi alam kung ano ang sasabihin, hindi rin alam kung ano ang mararamdaman. Hindi siya isang mandirigma, hindi siya isang bayani. Siya ay isang taong sumunod sa isang imposibleng tawag at ngayon ay nakaharap sa mga bunga ng kanyang pinagpilian. Hindi niya alam kung ang kanyang ginawa ay makatarungan, ngunit alam niyang wala nang balikan. Hindi na natili si Eude upang makita kung ano ang mangyayari sa katawan ni Eglon. Alam niyang ang oras ay nauubos na. Ang kanyang mga mabilis na hakbang ay umuukit sa silid, ngunit ang sakit ng kanyang binti at ang pagod ay naging dahilan upang maging mabagal siya kaysa sa nais niya. Siya ay lumakad na pilay patungo sa labasan, ang puso niya ay mabilis na tumitibok, ang paghinga ay hindi pantay. Ramdam niya ang matinding presyon sa kanyang ulo, isang presyon na nagtulak sa kanya upang tanungin kung tama ba ang ginawa niya, kung tunay bang tinawag siya ng Diyos o kung siya ay kumilos sa pamamagitan ng desperasyon. Ang bigat ng talim ay ngayon nagiging bigat ng konsensya. Tumingin siya pabalik, ngunit ang katawan ni Eglon ay malayo na at ang palasyo ay tila nagsasara sa kanyang paligid. Ang palasyo ng Jericho ay hindi isang lugar na madali makalabas. Alam ni Eude na ang mga pinto ay nakalock at hindi siya papayagan ng mga guwardya na umalis ng walang pagtutol. Bawat hakbang na kanyang tinahak ay nagiging mas mahirap. Ang sugat sa kanyang binti ay pumipigil sa kanya na tumakbo ng mabilis. Nakakita siya ng isang pansamantalang daan, isang maliit na bintana sa gilid ng palasyo, ngunit ang oras ay laban sa kanya. Ang kanyang mga isip ay naguguluhan, ang isipan ay puno ng mga pagdududa. Tama ba ang ginawa ko? Talaga bang tinawag ako ng Diyos para dito? O isa lamang akong desperadong tao na gumawa ng isang kilos ng karahasan? Ang pagdududa ay kumain sa kanyang isipan at hindi niya mahanap ang mga sagot. Nagtago siya sa mga anino, naghahanap ng daan palabas, ramdam na parang may mga mata siyang sinusundan sa bawat sulok. Alam niya na ang pinakamasama ay nariyan pa. Ang misyon ay hindi pa tapos. Ang pagpatay kay Eglon ay hindi ang katapusan. Mayroon pang mas marami sa harap, mas maraming hamon, mas maraming panganib. Kailangan niyang makalabas doon at mas mahalaga, kailangan niyang bumalik sa kanyang bayan at tuparin ang ipinangako. Hindi niya alam kung magagawa niya ang kanyang misyon. Hindi niya alam kung makakalabas siya ng buhay. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng tumigil. Habang gumagalaw ng tahimik sa mga pasilyo, lalong tumataas ang takot na madiskubre. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung mahuli siya ng mga gwardiya. Ano ang gagawin niya pagkatapos? Pinatay niya ang hari. Ngunit sapat na ba ito upang palayain ang kanyang bayan? O nagdala ba siya ng mas maraming kaguluhan? Naliligaw si Eude sa mga pagdududa, sa isang estado ng desperasyon na nagpapagalak sa kanya upang magmadali, ramdam ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kailangan niyang makalabas doon, anuman ang mangyari. Hawak pa rin ang talim at ang misyon ay hindi pa natatapos. Pagdating sa Gilgal, sinalubong si Eude hindi lamang ng mga lalaking kasama niya, kundi ng isang komunidad na hanggang sa puntong iyon ay halos hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malaya. Ang mga hangin ng pagbabago ay humihip ng malakas at mabilis, at ang balita tungkol sa kamatayan ni Eglon ay kumalat tulad ng apoy sa tuyong dayami.
Ang hari ng Moab na ang anino ay bumagsak sa mga tribo ng Israel sa halos 2 dekada ay patay na. Ngunit ang tila tagumpay para sa Israel ay mabilis na naging isang matinding responsibilidad para kay Eude. Ang sakit sa kanyang binti, ang pagod mula sa kanyang pagtakas at ang bigat ng kanyang sariling kapalaran ay kasama niya habang naglalakad patungo sa gitna ng pagpupulong. Ang mga matanda ay nandoon, ang mga parehong nagmamasid sa kanya ng may pagdududa at panghihina. Ngayon ay ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya, naghihintay ng desisyon. Ang mga bulong-bulungan ay pabilis ng pabilis habang papalapit siya at alam niyang ang tanong ay hindi na kung dapat ba siyang mamuno kundi kung paano niya ito magagawa. At ngayon, Eude, ano ang gagawin natin? Ikaw ang tagapagligtas. Ano ang mangyayari sa ating bayan? Malinaw ang pasanin. Ang responsibilidad na manguna sa Israel ay hindi lamang isang usapin ng kakayahan o posisyon. Alam ni Eude na hindi siya isang bihasang mandirigma, hindi isang stratehista, kundi isang ordinaryong tao na pinili sa isang hindi inaasahang paraan. Ang bigat ng mga inaasahan mula sa iba ay nadagdagan pa ng kanyang sariling mga pagdududa. Ramdam niyang ang kanyang buhay, na dati tila simple, ay ngayon ay tinutulak hanggang sa mga pinakamalalim na limitasyon nito. Hindi niya alam kung magkakaroon siya ng lakas upang panindigan ang bansa, ngunit alam niyang hindi siya maaaring umatras. Sa mga tanong na iyon, naramdaman ni Eude ang titignitsa sa kanya. Ang kanyang presensya ay isang angkla, isang lakas na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinaprotektahan. Ang sagot ay hindi madali, ngunit ang responsibilidad ay nariyan. Kailangan ng Israel ng pamumuno at siya ay pinili, hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa kanyang kahandaang sundin ang itinagong kalooban ng Diyos sa kanyang puso. Ang desisyon ay nasa harap niya at pagkatapos ng malalim na hinga, tinanggap ni Eude ang bigat ng responsibilidad. Hindi siya may plano na malinaw, hindi niya alam kung paano pag-iisahin ang mga tribo. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring iwan ang bayan na walang direksyon. Tatanggapin ko ngunit may kababaang loob, naisip niya. Dahil ang Diyos ang pumili sa akin at hindi ako naging leader. Ngunit ang hamon ni Eude ay nagsisimula pa lamang. Ang pamumuno sa isang bansa ay hindi lamang isang usapin ng paggawa ng mahihirap na desisyon. Ito rin ay isang panloob na laban sa kanyang sariling mga insecurities at limitasyon. Ramdam ni Eude na siya ay isang impostor, isang ordinaryong tao na itinulak sa isang posisyon na hindi siya handa. Hindi niya alam kung paano pag-iisahin ang isang bansa na hati, paano bibigyan ng direksyon ang isang bayan na namuhay sa ilalim ng pang-aapi sa loob ng mahabang panahon. Paano siya, isang tao na hindi marunong humawak ng espada, ay maghahari sa isang buong bayan. Ang pagdududa ay kinain siya, ngunit may mas malaking bagay, isang bagay na hindi niya kayang balewalain, ang pananampalataya sa Diyos at ang pagnanais na makita ang kanyang bayan na malaya. Ang pag-uusap kay Tsa ay napakahalaga sa sandaling ito. Siya, palaging nasa kanyang tabi, ay nagmasid sa kanya ng may halong suporta at takot. Alam niyang marami ang nakataya, alam niyang maaaring sirain siya ng misyon ni Eude. Sigurado ka ba dito? Tanong niya. Ang mga salitang iyon ay may bigat na malalim, ngunit walang paghusga. Papalad ka upang pamunuan ang isang bayan na umaasa sa iyo. Huwag matakot na mawalan sa landas. Tandaan mo lang kung sino ka at kung ano ang talagang mahalaga. Yung mga salitang iyon ay naging pundasyon. Hindi siya hinihingi ni Tsa na magbago ng desisyon, ngunit nais niyang malaman niya na ang paglalakbay sa hinaharap ay hindi magiging madali. Natatakot siya para sa kaligtasan ni Eude, ngunit alam niyang hindi siya maaaring umatras kahit na nais niyang gawin iyon. Hindi ka pinili dahil sa iyong lakas, pinili ka dahil sa iyong kahandaang makinig at kumilos, at ito ang magpapakita ng pagkakaiba.
Penny sa mga salitang iyon sa kanyang isipan, ginawa ni Eude ang kanyang desisyon. Tatanggapin niya ang papel ng pinuno, hindi dahil sa nararamdaman niyang kaya niya, kundi dahil naniniwala siyang gagabayan siya ng Diyos. Nauunawaan niyang higit kailanman, ang pamumuno ay hindi tungkol sa lakas o kakayahan, kundi tungkol sa kahandaang maglingkod. Hindi siya magiging hari. Siya ay magiging isang hukom, isang pinuno na maggagabay sa kanyang bayan hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pananampalataya. Habang lumipas ang mga taon, tinanggap ni Eude ang bagong papel at ang sumunod ay isang unti-unting pagbabago, hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin sa kanya mismo. Naging hukom siya ng Israel, hindi bilang isang mandirigma o stratehista, kundi bilang isang tao na tumawid sa isang pinto at gumawa ng isang imposibleng desisyon. Tinulungan ni Eude na muling ayusin ang bansa. Pinangunahan ito sa mga panahong puno ng pagdududa at ibinalik ang dignidad ng bayan ng Israel. Wala siyang trono, wala siyang korona, ngunit may mas mahalaga, ang kapayapaang nakuha sa pamamagitan ng pananampalataya at tapang ng isang ordinaryong tao. Ang kanyang legasiya ay hindi nakabatay sa maluwalhating mga tagumpay o malalaking labanan, kundi sa paraan ng pagtindig niya laban sa pang-aapi. Siya ay naging simbolo ng pagtutol, ng lakas ng isang simpleng tao na handang magsimula ng hakbang kapag walang ibang maglakas loob na gawin ito. Ang epekto ng kanyang desisyon na tumawid sa pintong iyon at kumilos, hindi alam kung darating ang tagumpay o hindi, ay patuloy na umaabot sa buong Israel. Ang pamumuno ni Eude ay hindi minarkahan ng perpeksyon, kundi ng kababaang loob ng isang taong alam na, bagamat hindi malamang at basag, ginamit siya ng Diyos upang tuparin ang isang mas mataas na layunin. Ngayon, bilang isang matanda, nagmuni-muni si Eude tungkol sa paglalakbay na nagdala sa kanya hanggang dito. Lumipas ang mga taon, ngunit ang mga aral na natutunan niya sa daan ay nananatiling buhay. Naiintindihan na niya sa wakas na hindi ang lakas niya ang nagbigay sa kanya ng titulo bilang tagapagligtas ng Israel. Hindi ang kakayahan niyang gumamit ng espada ni ang kanyang kapasidad na mamuno ng mga hukbo. Ang nagbigay sa kanya ng kwalifikasyon ay ang kahandaang tumugon sa tawag ng Diyos kahit hindi niya alam kung ano ang dadating sa hinaharap. Nakita niya na ginamit ng Diyos ang kanyang kahinaan, ang kanyang mga takot at pagdududa upang gawin ang tila imposibleng bagay. Habang siya ay tumatanda, naunawaan ni Eude na sa buong buhay niya, hindi naghahanap ang Diyos ng perpeksyon, kundi ng mga handang magpatuloy sa pananampalataya kahit hindi malinaw ang landas. Napansin niya na ang karamihan ng kanyang paglalakbay ay isang pagsasanay sa pagtitiwala, sa paniniwalang kahit na parang wala ng lakas, palaging may mas mataas na bagay na gumagawa para sa kanya. Ngayon matapos makumpleto ang kanyang misyon, alam ni Eude na ang kanyang legasiya ay hindi tungkol sa pagiging isang dakilang pinuno ng militar, kundi tungkol sa pagiging isang ordinaryong tao na, sa pagpili niyang sumunod, ay binago ang kurso ng kasaysayan ng Israel. Siya ay pinili, hindi dahil siya ay malakas, kundi dahil handa siyang magamit. Naalala niya ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng kandila, ang mga salita ni Tsa, at ang maraming gabi ng pagdududa at panalangin. At alam niyang sa kailaliman ng kanyang puso na ang kwentong ito, ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa Diyos na pumipili ng mga hindi inaasahan, mga basag, mga kaliwete, at ginagamit sila upang tuparin ang kanyang mga plano sa mga paraang hindi kailanman naisip ng sinuman. At ang kwento ni Eude ay patuloy na ikinukwento, hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil handa siyang magamit sa isang oras ng matinding pangangailangan. Ang mensahe ni Eude ay malinaw. Hindi mahalaga kung gaano kaliit o basag ang pakiramdam mo, maaari ka pa ring gamitin ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Ang kahandaan na kumilos, kahit hindi makita ang landas,
ay maaaring magdala ng tunay na kalayaan. Naisip mo na ba na mapili para sa isang dakilang layunin kahit hindi mo nararamdaman na mayroon kang mga katangian para rito? Ano kaya ang mangyayari kung tumayo ka at sabihin ang oo para sa isang bagay na tila imposible? Iyan ang paglalakbay ni Eude, ang ordinaryong tao na nang hindi isang bihasang mandirigma ay pinili ng Diyos upang palayain ang isang bansa. Ang kwento ng pananampalataya, tapang at pagbabago na ito ay maaring magturo sa atin kung paano mangyayari ang imposibleng bagay kahit na tayo ay nagdududa sa ating sarili. Kung ang paglalakbay na ito ay tumagos sa iyong puso, kung may nakita kang kaugnayan kay Eude sa iyong sariling buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. I-click ang bell para hindi makaligtaan ng alinman sa mga sandaling ito at iba pang mga kahangahangang kwento na nais naming ibahagi. Hindi mahalaga kung nasaan ka man ngayon, maaaring gamitin ng Diyos ang iyong kahinaan upang ipakita ang kanyang lakas. At sino ang nakakaalam ang susunod na dakilang kwento ng pananampalataya na iyong masaksihan ay maaaring maging iyo. Mag-subscribe na ngayon at ibahagi ito sa isang tao na kailangan ng inspirasyon upang gawin ang susunod na hakbang kahit hindi makita ang landas na naghihintay sa harapan.